Hello po sa ating lahat. Ngayon naman po ay i-discuss ko po sa inyo ang RPMS po 2023 to 2024 para po sa ating mga master teacher. So, umpisahan po natin sa ating table of content. Sa table of content, yan po yung magiging laman po ng ating RPMS. So, para po sa CRA number 1, Content, Knowledge, and Pedagogy. CRA number 2, Learning Environment and Diversity of Learners. CRA number 3, Curriculum and Planning. CRA number 4, Assessment and Reporting. At CRA number 5, Personal Growth and Professional Development. So, simulan po natin sa Content, Knowledge, and Pedagogy. Siyempre po, ang objective number 1 pa din, modeled effective application of content knowledge within and across curriculum teaching areas. Ito po yung paggagamit po natin ng mga integration sa ating pong lesson plan. Ano po ang ating MOBs? Siyempre po, ang kopya po natin ng ating COT, pwede po siyang face-to-face, asynchronous or synchronous, at yung ating pong, pwede rin po siya sa lock session. Siyempre po, ito po ay kailangan po natin ng attendance kung halimbawa po na tayo ay nag-model dun sa ating ng demo teaching sa ating mga co-teachers dahil tayo po ay empty. So, proof of attendance po with our colleagues. Ayan po. Ito po yung ating sample po ng lesson plan. Ayan. Yung pong naka-highlight po na yan na may bilog, na dilaw po na highlight at may bilog. Yan po yung integration. Kumbaga po halimbawa, ang topic mo po ay salitang kilos, ang integration mo po dyan, pwede po na paggawa ng mga gawain o pagpapakita ng natatanging kakayahan, ang integration po ay ESP. Kumbaga po, sa isang lesson o isang subject na dinidiscuss mo, pwede kang mag-integrate ng 2 or more subjects po. Okay, so may provided na rin po ang ating annotation. Ayan po ang ating exam, ang ating pong picture po na tayo po ay nagde-demo. Objective number 2 naman po, evaluated with colleagues the effectiveness po yan of teaching strategies that promote learner achievement in literacy and numeracy. So, ano po ang ating MOBs dito? Dito po sa objective 2, ipapakita po natin o i-evaluate po natin yung ating mga kasama kung papaano po maipapakita yung literacy at numeracy para po yung ating mga bata ay mas matuto. So, ano po yon? Proof of attendance on teaching and coaching and mentoring session, LAC session, FGD, and other collegial discussion that highlights the objective. Ito po ay after po ng, pwede po ito na after ng demo teaching, magkakaroon po tayo ng pag-uusap po ng atin pong rater. Tayo po i-rater, di ba? Yung ating pong ratee. So, pwede po natin i-discuss dito paano po natin mai-improve yung ating pag-evaluate ng assessment sa mga bata, pagbibigay ng assessment sa mga bata. Pwede po ito na i-discuss during sa ating coaching and mentoring. Pwede rin naman po na kapag may LAC session po tayo o yung FGD, yung focus group discussion, para po malaman po natin kung ano po ba yung mga strength, mga weaknesses na pwede po natin pagtulong-tulungan, sharing of ideas para po mas maging magaan ang pagtuturo at maging epektibo po ang pagtuturo natin sa ating mga estudyante. Pwede nyo rin pong i-attach dito yung minutes nyo at saka yung notes po ng coaching and mentoring o ng meeting po natin. Yung reflection notes po ng teacher, doon po sa topic po na i-discuss sa coaching and mentoring or di makaya sa LAC or sa ating FGD. Ayan po. At yung copy po ng ating performance monitoring and coaching form with annotation highlighting the objectives kung ang ipapakita po natin dito. So, dito po sa may aking RPMS package, meron na po itong mga sample na soft copy. Pwede nyo naman pong i-edit. Ayan po, provided na po yung mga ilalagay nyo po na mga pictures dyan po sa atin pong RPMS para po sa objective na yon. Meron na rin po siyang annotation. So, ayan po, dyan nyo po ipapakat kung ano po yung nandyan sa mga square, yan po yung ipapakat nyo. May guide na po kayo, ma'am. Objective number 3, develop and apply effective teaching strategies to promote critical and creative thinking as well as
higher order thinking skills. Ito naman po ay yung pag-a-apply po natin ng teaching strategies natin kung paano ba natin ma-improve yung ating mga lessons na gumagamit tayo ng higher order thinking skills. Siyempre po, di ba tayong mga teachers, hindi po kailangan puro paper and pencil test lang na puro given po, puro enumeration, identification, hindi po. So, kailangan po at least one activity, magpo-provide po tayo ng activity kung saan nade-develop po ang kanilang reasoning, analyzation, at ang kanilang higher order thinking skill o yung tinatawag po natin na HATS, kung saan po kailangan po nilang mag-reflect or mag-isip talaga, mag-analyze. Ayan po, ang ating pong MOBs ay syempre yung pong part ng ating lesson plan kung saan po sa part ng evaluation, saang part po natin ginamit o naipakita po yung paggamit ng higher order thinking skills. Ayan po, lesson plan, yung pictorial nyo po, at saka yung lesson na nagpapakita ng HATS. Meron na rin po yung annotation. Para po sa CRA number 2, Learning Environment and Diversity of Learners. Ito naman po tungkol po sa learning environment at saka sa ating mga estudyante. Ang objective number 4 po, modeled and supported colleagues in the proficient use of mother tongue, Filipino and English to facilitate teaching and learning as well as to develop the learner's pride of their language, heritage, and culture. Ito po, kung baga, ipapakita po natin sa ating mga kasama sa pamamagitan po ng classroom observation ng ating demo teaching, kung saan po maipapakita po natin kung papaano po ba dapat i-develop ang paggamit po natin ng mother tongue, Filipino at English language po habang tayo po ay nagtuturo at tayo po ay nagbibigay ng mga activities kung saan ang ating mga mag-aaral po ay madi-develop din po yung kanilang pride of language, heritage, and culture. Kasi di po ba yung minsan po nagkakaroon po ng nagkakaroon po ng kalituhan po sa mga ganyan. Dahil nga po minsan nahihiya po ang ating mga estudyante dahil po sa kanilang language. So, as teacher, as facilitator of learning, dapat po tayo ang number one mag-encourage sa kanila to use their mother tongue, Filipino and English para po ma-develop sila. So, ito po yung mga MOBs natin. Syempre po, classroom observation. Kung mapapansin niyo po, puro po classroom observation, yes po. Kasi po, we are learner-centered po ngayon. Ito po ang focus po natin. Kung kaya po, puro po COT po ang halos na nakafocus tayo sa mga discussions, evaluation, sa paano pagsunod sa pagpo-provide ng lesson plan naka-align sa objective ang mga assessment. So, ito po so meron po diyang photo documentation, picture po ng lesson plan, kung saan po ipinakita po kung paano mai-improve at magagamit po ng mga bata ang kanilang mga dialect sa mother tongue, Filipino at sa English sa simpleng pag-construct po ng mga sentences, small paragraphs kung saan po mai-express po nila ang kanilang sarili gamit po ang kanilang native language or Filipino or English language. Ayan po. So, kasi kailangan po ang mga bata, kailangan na talagang ma-develop yung kanilang linguistic at saka yung kanilang communication skills. Objective number 5, exhibited effective strategies that ensure safe and secure learning environment to enhance learning through consistent implementation of policies, guidelines, and procedures. So, syempre po, kailangan ang ating pong learning environment ay para po sa ating mga mag-aaral, child-friendly po siya, kung saan po yung mga bata, hindi yung traumatize sila pagpasok sa eskwelahan. So, kailangan po, as teachers, ay i-develop din po natin kung saan ma-feel secure and safe po sila habang sila po ay nag-aaral. Kasi nakaka-apekto po yan sa kanilang mental health at sa kanilang motivation. Mas maayos ang classroom, mas presentable. Meron tayong mga binibigay ng mga policies, guidelines, at procedure instruction kung saan sila po ay well aware sa mga kanilang mga responsibilities, limitation, and boundaries. So, ito po ay isineset po natin during our classroom discussion. Di po ba kapag tayo po ay bago magpasimula, nagbibigay po tayo ng mga rules. Halimbawa po, kung nais sumagot, magtaas ng kamay at
sumagot ng maayos, ng may paggalang. Sa mga hindi naman sumasagot at nakikinig ay makinig ng mabuti at hintayin makatapos ang kamag-aral bago sumagot. Di po ba meron po tayong mga ginagawang ganyan? Ayusin ang mga upuan at pulutin ang mga kalat bago natin simulan ng ating aralin. So yan po mga binibigay po natin yan, common po yan. Setting of policies and guidelines. Kailangan po as teachers, kailangan yung managerial natin sa ating mga estudyante during our classroom discussion ay palagi pong okay. Nasa ganun po, magiging practice po sa kanila. Every time po na kanilang ginagawa yon, nalalaman at naririnig nila, magiging po na lang po sa kanila. Kumbaga, natural na sa kanila na kailangan mag-behave sila at makinig mabuti at mag-focus sa kanilang mga lesson. So, ito po. Photo documentation po, syempre attendance po. Noon pong mga nagsi-attend. Kung halimbawa po nasa lock session. Kung halimbawa naman po na gumamit po kayo ng may mga bata, ayan po. So, syempre, photo documentation nun. Ino-note na lang po dito kung na-observe po ba o hindi na-observe yung policies and guidelines. Meron naman pong annotation dyan na mag-explain po sa bawat picture. Yan pong annotation na provided natin ay pwede po yung sa picture na ipopost nyo kasi po, ito pong annotation na to ay naka-align dun po sa objective ng craft. Kaya po, hindi nyo na po kailangang palitan or kung gusto nyo naman po na i-edit, dagdagan, pagandahin ay much better po. Objective number 6, exhibited effective practices to foster learning environment that promotes fairness, respect, and care to encourage learning. Ayan, so kailangan po, isyo-show natin, pakikita natin sa ating mga mag-aaral na we are promoting fairness and respect at malasakit po sa kanila. So kailangan po kasi, kapag po meron daw respect, mas nagiging positive ang teaching and learning. Siyempre po, hindi po porke tayo ay mga teachers, tayo po ang authoritarian na puro tayo na lang ng tayo. So, kahit po yan ng mga bata natin ay maliliit, kailangan po natin i-respect natin po sila, i-appreciate po natin ang kanilang mga ideas at give them chances to explain kung ano po yung nasa kanilang mga nasasaloob. So, ito po yung ating means of verification. So, pumapasok din po dito yung pagsiset po ng rules, limitations, and boundaries po ng mga mag-aaral. Kung saan po maipapakita po nila yung pong fairness, yung pong respect and care po sa iba. At tayo naman din pong teacher, kailangan tayo po ang maging role model para po maipakita po natin sa ating mga estudyante kung papaano po ba natin kailangang i-treat ang bawat isa. Kung papaano po ba natin pakisamahan ng guro at ang ating mga mag-aaral. Kasi po, we are the leader. Tayo po ang tinitingnan. Tayo po ang mga role model ng ating mga mag-aaral. So, pwede po natin yung i-apply. Okay, kagaya po niyan. Diyan po sa mga picture na yan during the discussion. Kung halimbawa po medyo hindi tama o medyo hili sa sagot, yung sagot ng ating mag-aaral, maaari po natin siyang i-approach kung sa paraan na kung saan ay hindi po siya napapahiya. Mananatili pa rin po yung respect. Kasi po ang mga bata, once na nasira na po ang self-confidence niyan, dadalahin niya po yun ng ilang mga taon pa. So, kailangan as teacher, we should promote fairness. Wala pong favoritism. At dapat po, lahat po ng mga answers, either hindi siya ganun kagandahan o hindi siya ganun katama, ay pwede naman po natin siyang atake ng hindi po masasaktan ang bata. Okay. Number 3, curriculum and planning. Tungkol naman po ito sa curriculum kung paano po natin mapapat-enhance at mapapatuto pa ang ating mga mag-aaral. Siyempre po, para po sa Objective 7, exhibited a learner-centered culture that promotes success by using effective teaching strategies that respond to their linguistic, cultural, and socio-economic and religious background. So, dahil po tayo ay learner-centered culture, kailangan po, we need to be sensitive. So, kailangan kung tayo ay nandoon sa mga lugar kung saan mayroong ibang mga religion o may cultural heritage sila, pinaniniwalaan, kabali sila sa mga indigenous people. So, we need to be sensitive and vigilant. Kailangan po ay mag-research po muna tayo kung saan po sa ating mga gagawing mga pagbibigay ng assessment at discussion ay hindi po tayo makakasagasa
ng mga religious belief at saka socio-economic. So, kailangan po i-maintain po natin ang fairness. Kaya po ito ay binibigyan po tayo ng mga training kung saan po dapat po ay maging fair po ang ating treatment, either IP ba siya, indigenous people ba siya, or hindi. So, kailangan po kumamit tayo ng effective teaching strategies na applicable po dun sa iba't ibang linguistic skills ng mga estudyante natin, o sa kanilang economic status, sa kanila pong cultural and religious background. So, kailangan po maging sensitive po tayo dito nang sa ganun ay wala po tayong masagasaan na relihiyon. Hindi po yung halimbawa ay magbibigay po tayo ng mga activities. Ayan po, COT pa rin po ang means of verification dyan. For example po, ang ating pong activities na ibibigay sa kanila, yung pwede po sa any religion, any group, indigenous group, pwede po. Yung para pong hindi natin i-isolate na para mong i-direct po natin. For example, ang activity nyo po sabihin kung tama o mali. Kasi ang lalagay nyo po dun ang mga aita ay ganun. Ay, may ba po ang mga aita ay mga palaboy sa kalye. So, hindi po dapat ganun yung atake po natin kasi para naman po dinigrade naman po natin yung ating IP. So, yung sinasabi ko na kailangan sensitivity. Ang mga kababayan natin na kasama sa mga ay kadalasan makikita na yung ganun po. Kumbaga, meron pa rin pong respeto. Yung hindi po natin masasagasaan yung kanilang mga paniniwala. So, ayan po sa ating pong pagbibigay ng mga activities, kailangan po ay sensitive po tayo sa economic status sa ganyan ng ating mga estudyante. Baka po salita kayo ng salita na about po sa socio-economic po na estado po ng mga bata. Meron po pala kayong estudyante na nasa mababang klase po sa lipunan. So, madedegrade po siya. Kaya kailangan po sensitive po tayo sa mga ganyan. At maipapakita po natin yan sa pagbibigay po natin ng mga assessment, sa pagpaplano po natin ng paggawa ng mga lesson plan natin. Kailangan po ay mabigyan po natin ng focus at consideration po yung mga ganyang klase. Objective 8 po, develop and apply teaching strategies to address effectively the needs of learners from indigenous group. Ayan, kailangan po daw meron tayong mga teaching strategies na epektibo sa iba't ibang mga learners natin, kabilang po yung mga indigenous groups. So, alam naman po natin ang ating mga kapatid po ng mga indigenous group, sila po ay meron po silang mga pangangailangan na dahil po sa socio-cultural economic nila ay hindi po na ibibigay lahat ng kanilang pamilya. Kung kaya po kailangan natin ay maging sensitive po sa pagtuturo po natin. So, ang means of verification po natin dyan ay ito pong mga ito. Kamukha po no kanina. So, kailangan po sensitive po tayo. Mga activities, teaching strategies po na ating gagamitin ay applicable po sa kanilang paniniwala, lalo na po sa ating mga indigenous group. So, meron po sila mga beliefs na maaaring kaiba po sa ating pong paniniwala. So, hindi po natin pwedeng ipagpilitan. Yun pong paniniwala natin ay maging paniniwala din nila. So, kailangan po yung ating mga activities, pag nagde-design po tayo ng lesson plan, ng ating teaching assessment tools po natin, kailangan po ay nabibigyan po ito ng konsiderasyon. Objective number 9, model to colleagues, the setting of achievable and probable learning outcomes that align with the learning competencies. Ito po, sa atin pong mga co-teachers po ito. So, kailangan daw po tayo ay number 1 na maging model sa kanila. So, ituro po natin sa kanila kung paano po ba tayo kailangan mag-set ng achievable, appropriate learning outcomes. Kailangan po sa pagdidesign ng ating lesson plan. Kasi po ang lesson plan, ito po ang backbone talaga ng pag-aaral. Kapag po tayo ay nagde-demonstration at nagtuturo, dito po talaga kailangan maayos at align po ang mga activities sa objective, sa MELCs, sa competencies po na kailangang matutunan ng mga mag-aaral. So, kailangan po, yung achievable na iseset po natin ay kailangan yung hindi po out of this world, yung achievable po siya. So, hindi po natin kailangan maging masyadong complicated.
as long po na maipapakita po natin, ma-reach po natin yung objective, yung competency na kailangan po nilang matutuhan, kailangan po ay align po talaga ang ating mga learning outcomes doon po sa competencies at objective. For example po, ang objective mo ay natutukoy ang mga bahagi ng halaman. So, kailangan po, yun po ang objective mo, ang ibibigay mo po na activity, pwede po yung may drawing po ng halaman, tapos i-identify nila kung anong parts ba yung hinahanap. So, ganun po. So, yun po, achievable. Kasi po, ma-reach po talaga ng bata yun. Malalaman, ito dahon to, ito ugat to, ito bulaklak to. Yung ganyan po. Hindi po yung magbibigay po tayo ng evaluation ay masyado pong malayo sa katotohanan. Doon po sa kailangan. Ang ating pong mga MOBs po dyan, ayan, dahil po ito ay sa LAC session, pwede po dyan na mag-ano po tayo ng pakita po tayo ng DLP po natin kung saan po naka-highlight po yung objectives at yung pong assessment o evaluation na binigay natin ay align. Kagaya nga po ng sinabi ko po sa inyo, yung natutukoy ang mga bahagi ng halaman. Tapos, ang activity mo ay isulat ang mga bahaging ng halaman na nakatapat sa kahon. Okay, so ganun po. So, pwede rin po yan yung pakita po natin lesson plan natin, lesson exemplar, ayan po. Pwede po na lecture po, activity sheet, kung may mga activity sheet ka na ginawa. Ako po kasi mahilig po kung gumawa na activity sheet sa aking mga estudyante. Nakakompile po siya sa isang folder. Performance task nila, yung kopya po ng performance task. Siyempre, pag performance task, huwag kakalimutan ang rubrics. Kasi po, hindi po natin ma-assess ng maayos at tama yung performance ng ating mga mag-aaral kung wala po tayong criteria. And dyan po tayo nag-fall. Kailangan po kapag po mayroon tayong performance task, we need to always have rubrics and criteria for scoring. Hindi po sumayaw o may ginaway bata umakto, nag-roleplay. Parang gusto ko 20, maganda. Hindi po ganun. So, kailangan po, meron po tayong criteria kung na-reach niya ba yun o hindi. At may katumbas po yun na puntos. Ayan po. At saka po yung ating LAC session na ipinakita. Syempre po yung ating pong attendance. Kung halimbawa po na sa LAC session po natin ito diniscuss. Next po natin ay ito po ang aking photo documentation. Ito po, ayan. May guide na po kayo. So, madali lang po ito. Hindi po kayo mangangapa kasi po, nakalagay po dito kung ano po yung mga ipopost nyo po. Ayan, mapapansin nyo po dyan. Yung pong ating objective may bilog at tapos yung activity na gagawin mo may bilog din. Sabihin, yung objective mo ay na-reach, align yung assessment na binigay mo doon sa objective. Okay, sakra number 4 po, assessment and reporting. Ito na sa pagbibigay natin ng mga assessment result po ng ating mga test sa ating mga bata para pumasukat kung natuto ba nila sila o hindi. At kung hindi naman at mababa ang kanilang mga scores, ano po ang intervention, remediation na dapat nating gawin para matulungan sila na maunawaan at mas tumaas ang kanilang pagkatuto. Ito po sa objective number 10, use effective strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learners' performance. Yan. So, ito po, kailangan daw po nagbibigay po tayo ng constructive feedback dun po sa ating mga estudyante. Hindi po pwede kasi na halimbawa mayroong kayong nakitang nakulangan doon sa performance ng bata, ay nako, kulang yung malamaya ka ganun, hindi po pwede ganun, So, kailangan po, dandun pa rin yung, nagpo-fall pa rin po yun yung respect, fairness, and concern po natin, care dun sa ating estudyante. Pwede mo naman siyang i-approach na hindi siya masasaktan. So, yan po yun, So, ito po yung photo documentation. Siyempre, photo po na nag-observe yung ratee, tsaka rater, kung na nagko-conduct po ng demonstration, yung teacher. Ito po, di po ba, after po natin na magkaroon po ng demonstration teaching, di po ba nag-uusap po yung teacher at saka yung master teacher at saka yung teacher na ano yung mga napansin niya doon sa observation ni ma'am. I-appreciate niya yung mga nagustuhan niya at kung may nakita mo siyang nakulangan, dito na po pumapasok yung coaching and mentoring.
So, sasabihin niya po na magbibigay po siya ng recommendation, suggestion, kung saan mai-improve po yung performance po ng mga bata. Yung lesson plan po, ayan. Photo of giving feedback and suggestion and checking of lesson plan. Photo of the observation rating sheet and feedback and suggestion. Di ba po doon sa rating sheet, meron po doon sa baba na ano po yung mga nakita natin, ano yung mga nagustuhan natin, ano yung mga kailangan i-improve. Ayan po, yun po yung ipi-paste nyo po dyan. Objective 11, work collaboratively with colleagues to analyze and utilize assessment data to modify practices and programs to further support the learner's progress and achievement. Dito naman pumapasok yung pagkuha po natin ng mga least learn, most learn po ng ating mga estudyante. Kung saan po, doon po sa pamamagitan ng mga least learn at most learn na yun na kinukuha ng mga grade A ng mga subject chairman, di po ba? Kino-compile po nila yon at ina-analyze sa pamamagitan po ng mga lock session, FGD na ganyan na o sa ganitong competency, mababa ang ating mga estudyante. So, nagkakaroon po ng brainstorming, sharing of ideas, kung saan nagkakaroon po ng discussion para mas ma-improve. Ano po ba ang teaching strategies, recommendation, intervention na pwedeng gamitin ni teacher para po mag-improve po ang performance ng ating mga bata. Sabi nga po, no man is an island. So, kailangan po talaga natin ng isa't isa kasi maaari yung suggestion niya ay applicable sa'yo at mas maganda doon sa naiisip mo. So, kailangan po open po tayo sa ganyan. Okay. So, ito po ang inyong MOBs na ilalagay. Siyempre, yung approve lock session. Kasi kaya ito pong ito ay pag-uusapan nyo during FGD or focus group discussion or di makaya sa lock session nyo. Any proof of communication with the colleagues sa mga GC po natin, di ba? Meron po tayong GC na mga kasama, mamayang magkakaroon po tayo. Di ba yun po? Mga announcement po. Any proof of collaborative review, accomplishment report, learning assessment data, intervention materials developed for remediation. Ito po yung learner assessment data. Ito po yung atin pong least learn, most learn, at saka po yung item analysis na naka-attach di po ba kapag po tayo ay nagbigay po ng mga periodic test, mga assessment. So, may nagbibigay po tayo ng ganito. Yung intervention ba, mga remediation ay binigay nyo, kung ano po yung mga enrichment activities, remediation activities, learner materials na binigay nyo. Picturean nyo lang po yon. Minutes of coaching and mentoring, meeting, LAC at FGD session. Okay, so yung minutes, kailangan po, meron po tayong minutes para po maging guide. Ito pala yung mga napag-usapan namin. Kasi para pong outline siya, no, sunod-sunod na pinag-usapan nyo, para mare-refresh ka rin in case na may malimutan kang part. At syempre, yung ating performance monitoring and coaching form with annotation and highlighting interpretation. Ito po yung kopya po kung saan itatala po ng rater yung pong naging pag-uusap po, pagme-mentor po niya doon sa ratee. Kung ano po yung mga pwede niyang suggestion na i-improve o mga na-appreciate niya po para po mas maging maganda po ang kanyang discussion at mas maging epektibo ang pagkatuto po ng mga bata. So, ito po yung mga sample na picture. So, meron na po kayong mga guide na ilalagay nyo dyan. Objective 4, guided colleagues to strengthen relationship with parents, guardians, and wider school community to maximize their involvement in the educative process. So, ito po ay ang paalala po ni Master Teacher sa ating mga kasamahan na kailangan po ay maging approachable po tayo sa ating pong mga stakeholders, sa ating mga outside stakeholders po, kagaya po ng mga guardians, parents, kasi po sila po ang makakatulong natin sa pagsuporta sa pagkatuto ng mga bata. Hindi naman po lahat ay kayang i-provide ng school, kung kaya po kailangan po natin ang ating community na kinabibilangan po, kinapapalooban po ng school, nang sa ganun po ay sa pamamagitan po ng mga simpleng paraan ng kanilang pagbo-volunteer, pagbibigay ng suporta sa ating eskwelahan, sa ating mga mag-aaral, ay magbe-benefit po ang ating mga mag-aaral. So, kailangan daw po magkaroon tayo ng harmonious relationship with them. Unang-una,
ang mga teacher, dapat po tayo po ay maging model po sa ating mga mag-aaral na kailangan there is a good communication at maayos na relasyon sa kapwa. Okay po. Ito po yung ating mga MOBs na ilalagay. Siyempre po yung proof of attendance, coaching and mentoring, lock session, minutes ng notes po or notes, reflection notes for teachers, performance, monitoring and coaching form. So, kung mapapansin nyo po dyan, ito po ay pumapasok po sa kapag po nag-coaching and mentoring kung saan po nagkakaroon ng heart-to-heart talk yun pong ratee at rater sa kanyang mga observation at suggestion para po mas ma-improve ang kanyang pagtuturo at pakikisalubilo sa kapwa. So, ito po yung mga example po ng mga ibinigay ko po na yan sa objectives. Ito pong RPMS ko po na to, may kasama na po itong mga soft copy ng ilang mga MOBs po na kailangan. So, i-edit nyo na lang po, palitan nyo ng pangalan, i-rephrase, ayan. Number 5, personal growth and professional development. Sabi nga po, ang pagiging guro ay habang buhay na pag-aaral. Hindi po tayo hihinto kasi may bago nang may bago at may bago na magagamit po natin sa ating pong pagtuturo para ma-improve po ang pagtuturo natin, ng mga techniques. Contributed actively to professional network to share knowledge and to enhance practice. Yan, pakiging contributor po natin sa mga professional network sa ating mga kasama. So, ito po ang means of verification. Siyempre, yung project proposal po, webinar, retooling, upskilling, training, seminar, workshop, na may accomplishment report. Kasi sa pamamagitan po ng accomplishment report, ay maipapakita po kung ano po ba yung mga na-accomplish o natutunan at natapos mo doon sa seminar o webinar training na inatinan mo. Next po ay certificate, syempre, na ikaw ba contributor ka ba sa LRMDS? Certificate ng completion, kung ikaw ba ay merong other course or training, nag-test na ka ba, nag-ano ka ba, nag-aral ka ba ng masteral, yan po. Certificate of completion of recognition speakership in webinar. Ikaw ba ay nag-share ng ideas, naging speaker ka ba sa isang training, seminar, or webinar? Yan po, kailangan din po na certificate. Any proof of participation in lock session. Kapag nilag section, asan po yung proof mo? Pwede yung picture dito ng attendance mo or di man kaya picture na ikaw ay nakikinig sa webinar. Okay, ito po yung mga sample documentations po natin. Objective number 14, initiated professional reflection and promote learning opportunities with colleagues to improve practice. So, kailangan daw po ay magkaroon tayo ng mga master teacher, tayo po ang dapat na maging model. Tayo po ang nag-i-initiate sa ating mga sa ating mga kasama. Tayo po ang nagiging kumbaga kanilang modelo at leader nila doon sa mga gagawin po nating pagpapalawak ng kaalaman at pagtuturo sa ating mga mag-aaral. Ito po ang MOBs, yung pong mga proof of attendance na nilahukan mo, yung FGD or lock plan kung ikaw po ay naging speaker or nag-host ka doon sa focus group discussion. Siyempre kailangan po meron po yung lock plan, ano po? Training matrix, ano yung pagkakasunod-sunod ng mga lock session, sino-sino yung mga speaker, sino magdi-discuss ng ganitong topic, ganyan. So, kailangan po organize tayo. Nasa training matrix po yon. Siyempre, ang ating walang kamatayang attendance. Kasi po ang attendance, siyempre, yan ang patunay na ikaw ay dumalo. Minutes po ng ating lock session, dapat po meron tayong scribe. Kapag po nagkakaroon ng lock session, meron po tayong mga technical working group, sila po yung naka-assign po sa may scribe po doon, meron po doon videographer, documenter, ganyan po, So, kailangan po natin yan. Performance monitoring and coaching form, ayan, kung halimbawa po kayo ay nag-coaching and mentoring. Personal notes and reflection, ito naman po doon sa mga teachers na nakinig po at umattend po doon sa training. Ano po yung mga notes nila, ano yung mga natutunan nila, dyan po isusulat. Okay, para po sa ating flash factor, perform various related work activities that contribute to the teaching and learning process. Ano pa po yung iba't iba pang mga gawain, activities na nilahukan po natin
para po ma-improve at makatulong po tayo sa teaching and learning. Ano po sila? Pwede po na ikaw ay naging speaker o facilitator, certificate, picture, attendance. Serve as demonstration teacher. Kung halimbawa may webinar, ikaw ay nag-demo sa mga kasama mo sa school base or sa inyong division, lesson plan, picture, at saka po yung certificate. Serve as a member of technical working group. Okay, kung halimbawa may mga activities, kasama ka ba sa mga technical working groups? Ayan, photo documentation pa rin po yan, picture nyo, at saka yung certificate po, if may ibibigay po sa inyo. Serve as OIC in absence of principal. Halimbawa po ang principal po ay nasa seminar, so ikaw po ang nag-OIC muna. Syempre may katapat po na papel po yan. Nakatunayan po na ikaw ay nag-OIC ng certain date po na yon. Represented the principal in meeting and conference. Ayan, ikaw po ba ay nag-represent sa pangalan po ng inyong principal sa mga meeting at conferences nila, sa mga execom po. Halimbawa, ang inyong pong principal ay nasa training sa Davao. Ikaw naman po ay nandito sa Nueva Ecija, ikaw ang nag-OIC muna. Next po ay observe classes of teacher 1 and 3. Ito po. Syempre po, diba, sa growth observation natin, quarter 1 hanggang quarter 4, ay nag-o-observe naman po talaga ang mga master teacher. So, syempre po, picture po niyan. Assisted the school selection committee in evaluation the credential of hiring. So, di po ba kapag po magbubukas na po ang klase, tumatanggap po tayo ng mga teacher applicant, kasama po ba kayo sa mga komite na nag-evaluate ng kanilang mga credentials? Syempre, kailangan po meron po kayong certificate dyan. At picture po na kayo ay nag-evaluate, nag-interview o kung ano pa man po, ipi-paste nyo pa rin po dyan. Serve as a committee. Serve as advisor of co-curricular activities. Advisor po ba kayo ng inilaban nyong estudyante? For example, coach ba kayo sa chess? Advisor ba kayo sa newspaper? Ayan po, ilalagay nyo po yan. Serve as coordinator or chairperson. Kayo ba ay ano ba kayo? Testing coordinator ba? MAPE coordinator? ESP coordinator? Kailangan po yan ay may katumbas po na papel. Authored, contributed a book. Gumawa po ba kayo? Nagsulat, nag-contribute po ba kayo sa mga book, sa journal, magazine, about sa lifestyle po ng teacher, sa mga learnings, teaching learnings, ayan po. Basta kayo ay nakapagsulat at author, pwede nyo pong isama yan. Coach and mentored learner in competition. Naging coach kayo ng mga bata na nilalaban sa iba't ibang competition. Mentored pre-service and in-service teachers. Ayan, kapag meron ba kayong halimbawa ay pre-service, ito po yung mga estudyante po na magti-teacher, mga 4th year. Ayan, meron kayong intern. Naging mentored ka ba? O di makaya yung co-teacher mo na magde-demo sa region o sa ano, ikaw ba ay naging mentor nun? Next, conducted research within the rating period. O may gawa ka bang action research, i-attach nyo lang din po dyan yung picture, photo documentation. At iba pa po, ayan po yung mga example. So, maraming salamat po. Sana po ay natutunan nyo po at nakatulong po ako sa pag-accomplish nyo po ng inyong RPMS para po sa ating mga mahal na master teacher. Pwede nyo po akong i-follow, subscribe nyo po sa aking YouTube, Teacher Ann Alfaro, or di makaya po i-message nyo po ako at i-avail po ang soft copy po nito sa aking Facebook account, Rose Ann Rivera Alfaro. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.